At heto na nga ang pinakamainit na balita para sa araw na ito. Hinamon si Vice President Sara Duterte na sumailalim sa isang lie detector test kaugnay ng mga kontrobersiyang ipinupukol sa kanya. Ito'y matapos ang ilang akusasyon na nagdududa sa kanyang mga pahayag at mga aksyon bilang pangalawang pangulo. Narito ang buong detalye. Sa gitna ng mga usapin patungkol sa paggamit ng confidential funds, isang grupo ng oposisyon ang nagpahayag na dapat umanong sumailalim si VP Sara Duterte sa isang lie detector test. Ayon sa kanila, ito ay paraan upang masigurong totoo ang mga pahayag ng pangalawang pangulo, lalo na sa isyu ng paggastos sa pondo. Sa kabila ng mga aligasyon, mariin namang itinatanggi ni VP Sara ang mga paratang. Sinabing ito ay bahagi lamang ng politikal na paninira. Ayon sa mga kritiko, may mga aspeto na kanyang pamamahala na tila may kakulangan sa transparency, partikular na tinukoy ang mga pondo ng Office of the Vice President at kung paano ito ginagamit. Dahil dito, nanawagan sila ng investigasyon at paghihigpit sa paggamit ng mga pondo ng pamahalaan. Dagdag pa nila ang pagsailalim sa lie detector test ay makakatulong upang mabura ang anumang duda sa kaisipan ng publiko. Samantala, ilang mga taga-suporta naman ni Vice President Duterte ang bumabatikos sa hamon na ito. Sinasabing ito ay isang desperadong hakbang upang masira ang kanyang pangalan. Ayon sa kanila, walang basehan ang mga akusasyon at ang lie detector test ay hindi kinakailangang isagawa dahil malinaw ang kanyang mga pahayag at gawa. Iginiit din nila na ang mga pondo ay ginamit ng naaayon at walang anumang irregularidad dito. Sa kabila ng mga pagsubok, nananatiling matatag si Vice President Duterte sa kanyang paninindigan, aniya hindi siya magpapatinag sa mga akusasyong walang basihan at patuloy siyang gagawa ng mga hakbang para sa kapakanan ng bayan. Sa ngayon, wala pang opisyal na tugon mula sa kanyang opisina tungkol sa posibilidad ng pagsasailalim sa lie detector test. Para sa karagdagang impormasyon at mga susunod pang balita, kaugnay sa isyong ito ay tumutok lamang sa aming programa. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan. At kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas.